Isang mapagpala at magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa Free College Entrance Examination Review Program sa Filipino na inihanda ng Pamahalaang Taytay, katuwang ang Smile Taytay Training Institute. Ngayong araw ay pag-uusapan, pag-aaralan at daragdagan natin yung kaalaman natin, particular na sa asignaturang Pilipino. Ngunit bago yon, gusto ko lang ipakilala ang aking sarili. Ako si Binibining Lady Ann Marcelo, isang guro sa Filipino sa Juan Sumulong Memorial Junior College. Ayan. Ano ba yung mga inaasahan natin na matutunan sa araw na ito? Mahahati yung ating talakayan sa dalawang module. Ang unang module ay ang lecture type. Ibig sabihin, hihimay-himayin natin, babalikan natin yung mga paksa at paksa, particular na sa Pilipino. Ito yon, yung bahagi ng pananalita, yung pangungusap na walang paksa, kayarian ng salita, mga panlapi, mga tayutay, wastong gamit ng mga salita. Ang pangalawa naman ay ang tinatawag nating Module 2 o yung rationalization. Sa Module 2 ay hindi na tayo kailangan mag-lecture. Ito ay patungkol na sa kung paano natin makukuha yung tamang sagot at bakit ito yung tamang sagot. Iikot ang Module 2 sa 5 bahagi. Meron tayong bokabularyo or talahulugan, wastong gamit, pagkilala sa mga mali, at pangkalahatang kaalaman at pag-unawa sa binasa. Ayan. So, diyan iikot ang ating talakayan. Pero alam ko na masyadong mahaba ang Module 1 at ako yung makakasama ninyo sa loob ng 2 oras. Kaya yung Module 1, nilagyan ko siya ng question and answer. Ibig sabihin, hindi lang tayo basta magla-lecture lang, hindi lang tayo basta magre-review lang. Kailangan natin makibahagi sa mangyayaring question at answer. Okay? Or question, tanong at sagot. Ayan. So, para mas madali, hinihiling ko na sana ay meron kayong papel at lapis o ballpen sa inyong tabi para kung meron mang kasagutan ay maisulat ninyo, kung meron man din kayong mga gustong i-notes ay mailagay ninyo. Ayun. Isa lang din paalala na kung meron kayong mga katanungan na at klarifikasyon, maaari nyo akong kontakin sa aking Facebook account na ang pangalan ay Lady Ann Marcelo. Ayan. So, sana ay handa na ang lahat. Okay. Ayan. So, umpisa pa lang. Tanong na agad. Alin sa mga sumusunod ang pangalan? A. Sila, B. Paaralan, C. Mabilis, o D. Mabait. Ulitin ko ha, ang tinutukoy natin ay pangalan. Okay. Kung kayo ay nakasagot na, ang tamang sagot dyan ay letter B, paaralan. Sapagkat ang tinutukoy natin ay pangalan. Pag sinabi natin pangalan, ito ay ang ngalan ng tao, hayop, bagay, pook, at pangyayari. Samantalang ang sila ay panghalip, ang mabilis at mabait naman ay isang halimbawa ng pang-uri. So, ang unang tatalakayin natin sa bahagi ng panalita ay ang pangalan. Ang pangalan ay mga salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari. So, ang halimbawa natin dito ay Andres, lapis, aso, simbahan, kasal. Ayan. So, kung mapapansin ninyo, lahat ng mga halimbawa, maliban kay Andres, ay nag-uumpisa sa maliit na letra. Okay, ayan. So, mamaya alamin natin kung bakit. Ngayon naman ay talakayin naman natin ang uri ng pangalan. Meron daw tayong 2 uri ng pangalan. Ito yung tinatawag nating pambalana at pantangi. Pansinin ninyo at suriin ninyo yung mga salita na to. Sa pambalana, meron tayong lapis, guro, mall, aso, sapatos. Sa pantangi naman ay meron tayong Mongol, Binibining Marcelo, Ayala, Brownie, Adidas.
Ano yung mga napansin ninyo? Okay. Kung ang napansin ninyo na ang pantangi ay lahat ay nag-uumpisa sa malaking titik, tama kayo. Pero lahat ba ng mga pantangi ay laging nag-uumpisa sa malaking titik at ang pambalana ay laging nasa maliit na titik? Hindi. Dahil may mga pambalana na kung saan ay inilalagay natin sa umpisa ng pangungusap na kinakailangan ay mag-umpisa sa malaking titik. So, importante na hindi lang natin alam na malaking titik lagi ang pantangi, maliit na titik lagi ang pambalana. Importante na mas malaman pa natin ano ba yung kaibahan ng dalawa. Okay, pag sinabi natin pambalana, tinatawag natin itong common noun o yung mga pangkalahatan. Pag sinabi naman natin pantangi, tinatawag natin itong proper noun or tiyak na ngalan ng tao, ng bagay, ng hayop, ng lugar, at kung ano pa. Okay, so dito sa ating mga larawan at salita, mapapansin na ang lapis ay pangkalahatan. Bakit? Kasi maraming uri din ng lapis. Diba, maaring Mongol, maaring HBW. So, ibig sabihin, ang lapis, ginamit lang siya bilang general na o pangkalahatan na tawag sa pansulat. Pero kung bibigyan natin ng tiyak na paglalarawan or uri yung lapis na yon, dun papasok yung salitang Mongol. Isa pa, guro. Ah, ang guro ay hindi natin alam kung ito ba ay babae, ito ba ay lalaki, at kung sino bang guro yung tinutukoy. Kaya siya pambala na kasi tawag siya sa mga taong nagtuturo. Okay, o ang profesyon ay pagtuturo o guro. Pero kapag ginawa natin siyang tiyak o yung espesipikong tao, yung guro, ay nilagyan natin ng pangalan, ito ay magiging Binibining Marcelo. Okay, next, mall. Okay, sa mall naman ay maaaring maraming pambala na siya sapagkat maraming mall. Pero nilagyan uli natin siya ng espesipikong pangalan, halimbawa Ayala Mall. Okay, sa aso rin, ganon. Pwedeng brownie, pwedeng blackie, pwedeng whitey. Sa sapatos, may Adidas, may Nike, may Fila, etc. Ayan. So, malinaw po. Ngayon naman, kung malinaw siya sa inyo, subukan natin or subukin natin yung inyong kaalaman. Tukuyin kung ang pangalan ay pantangi o pambala na. Bibigyan ko lamang kayo ng 30 seconds. Okay. Dito sa tanong na to, obvious naman na makikita ninyo na ang Canada ay nag-umpisa sa malaking letra kaya ang sinagot nyo dyan ay pantangi. Okay? Pero kapag nilagay ko dyan ay bansa o kaya isang lugar, yan ay magiging pambala na. Doktor, dahil walang espesipikong pangalan ng tao. Ibon, walang espesipikong uri ng ibon na tinutukoy or pangalan ng ibon. Ayan. So, madali itong part na to. Try naman natin sagutan itong parte na to. Ikahon ang salitang pantangi at salungguhitan ng pambala na sa pangungusap. Bigyan ko lang kayo ng 30 seconds. Okay, sa unang pangungusap, ang pambala na natin dyan ay sasakyan. Ang Toyota ay pantangi. Bakit? Ang tinutukoy natin na uri ng sasakyan ay Toyota. Sa pangalawa naman, ang pambala na ay sabon at ang ating pantangi ay safeguard. Kasi ang sabon o ang safeguard ay isang uri ng sabon o isang brand ng sabon. Meron tayong Dove at kung ano-ano pa.
Sumunod naman ay subukan nating pansinin itong part na 'to. Ako at si Ana ay magkaibigan. Si Ana ay aking kaklase. Magkalapit lang ang bahay ko at ni Ana. Kaya sabay ako at si Ana na umuuwi pagkatapos ng klase. May mali ba? Or okay lang? Kasi ganyan tayo magsalita or makipag-usap. Ayan. So mamaya aalamin natin kung may mali pero ano yung mapapansin ninyo? Karamihan dyan ay puro salitang ana. Ayan. So, sa Filipino, kapag ka conversational lang, tinatanggap natin na paulit-ulit yung mga pangalang ginagamit natin. Pero ang totoo, kapag ka ito ay ginagamit na natin at sa gramatika, kailangan natin maunawaan na merong mga rulings tayo na dapat na sinusunod. Okay. So ngayon, yung ana na yan ay kailangan nating palitan. Pero bago natin palitan yon, kailangan natin malaman ano nga ba ito. Okay. Panghalip. Ang panghalip ay tinatawag nating pronoun sa Ingles. Ito ay mga salitang humahalili o pumapalit sa pangalan. Ibig sabihin, yung noun kanina, pwede natin siyang palitan. Pwede nating lagyan ng tinatawag na panghalip. Ayan. So, meron tayong uri ng panghalip. Ito ang unang uri, panghalip na panao. Ang panghalip na panao ay ginagamit natin bilang pamalit sa ngalan ng tao. Ito yung mga panghalip panao. Ako, ko, akin, ikaw, mo, iyo, siya, niya, kanya, kami, tayo, kayo, sila. Ang halimbawa natin dito ay si Nicole ay may dalang bola. Siya ay maglalaro sa court. Okay. Tukuyin muna natin ano yung pangalan. Kung ang natukoy ninyo ay Nicole, tama kayo. Ano ang ipinalit natin sa pangalawang pangungusap? Gumamit tayo ng siya. Ang siya ay isang panghalip na humahalili sa pangalan na Nicole. Okay. So, panao yon. Sumunod naman na uri ay panghalip pamatlig. Ginagamit natin ang panghalip pamatlig kapag tayo ay nagtuturo ng bagay, ng lugar, o ng tao. So, gumagamit tayo ng ito, ire, iyan, dito, niyan, diyan, iyon, doon. Okay, halimbawa, bagong luto ang pritong manok. Masarap, iyan. So, ang clue natin dito ay ang salitang iyan. Ano ang hinahalili o pinapalitan ng iyan? Ang pangalan na manok or pritong manok. Naintindihan po? Ibig sabihin, itinuturo mo na masarap yan. Sumunod naman po ay ang panghalip na pananong. Ginagamit natin ang panghalip na pananong kapag tayo ay nagtatanong tungkol saan? Sa tao, sa bagay, o kaisipan. Ano yung mga ginagamit natin na pananong? So, nag-umpisa yan sa ano, sino, alin, kanino, at saan. Halimbawa, ang ating pananong na ginamit ay sino. Sino ang kasama mo? Si Michael ang kasama ko. Pero dahil nga gumagamit tayo ng panghalip, pwede natin palitan yung Michael. Kasi ang Michael ay pangalan at pwede natin siyang palitan ng siya ang kasama ko. Siya ang kasama ko. Naintindihan po? Okay. Next naman na uri ng panghalip ay tinatawag nating ano? Panghalip panaklaw. Pag panghalip panaklaw, sumasaklaw ito sa hindi mo matiyak, hindi ka sigurado kung ilan ang bilang o dami ng pangalan na tinutukoy. Ibig sabihin, marami siya at hindi na siya mabilang. So, gumagamit tayo ng iba, lahat, madla, sino man, madla, naulit, pawa, alinman. Ito yung halimbawa natin. Lahat ay inaanyayahang dumalo sa pista.
So, sino yung inaanyayahan nating dumalo? Lahat. At yung salitang lahat ay sumasaklaw siya sa dami ng taong inanyayahang dumalo sa magaganap na pista. Okay po? Okay. So, ngayon, pansinin uli natin yung kaninang halimbawa natin. Kanina ay ako at si Ana, si Ana, si Ana, si Ana. So, ganun pa rin ba yung magiging sagot ninyo na okay lang yan, na hindi yan mali, kasi naiintindihan naman natin kung ano yung pinapahiwatig. Again, pag conversational lang yung gamit natin sa Pilipino, katanggap-tanggap siya. Lalo na kung magkaibigan lang tayo tapos ganyan lang tayo mag-usap. Kasi naiintindihan natin na si Ana at ako ay magkaibigan. Magkaklase rin kami, magkalapit lang din yung bahay namin, kaya sabay kaming umuwi. Pero, dito sa part na to, kailangan nating baguhin. Lalo na kapag kayo ay sasagot na sa entrance examination ninyo. Bakit? Kasi ang mali dito at ang kailangan nating baguhin dito ay yung salitang ana. Maging nga yung salitang ko. So, paano natin siya dapat na isulat? Ako at si Ana ay magkaibigan. Siya rin ay aking kaklase. Magkalapit lang ang bahay namin. Inalis ko yung ko at ni Ana kasi nauulit lang din naman ang ko. Kaya sabay kaming umuwi pagkatapos ng klase. So nawala din yung ko, ako, at yung Ana. So, kung mapapansin ninyo, mas okay at mas katanggap-tanggap siya, lalo na sa ruling natin sa Pilipino. Yan yung gamit ng panghalip. Sumunod naman, try natin pansinin yung larawan na ito. Unang larawan, ano yung ginagawa niya? Tumatakbo. Sa pangalawang larawan naman, umaawit o kumakanta. At sa pangatlong larawan naman ay kumakain. Ayan. So, yung tatlong yan, ano ang mapapansin ninyo? Sila ay mga nagpapakita ng kilos o galaw. Pag kilos o galaw, tinatawag natin itong pandiwa. So, pag sinabi natin pandiwa, ito ay nagsasaad at nagpapakita ng kilos o galaw. So, sa English, tinatawag din natin itong verb. Okay? Meron tayong aspekto ng pandiwa. Pero bago natin pag-aralan yung aspekto ng pandiwa na yun, tukuyin natin o alamin natin sa pangungusap alin dito yung kilos. Si Eric ay nagbabasa ng aklat. Ang bata ay umiiyak. Ano ang ginagawa ni Eric? Nagbabasa. Ang nagbabasa ay kilos. Ang bata ay umiiyak. Ano ang ginagawa ng bata? Umiiyak. Ngayon, dito na pumapasok yung tinatawag nating aspekto ng pandiwa. Ito yung mga perpektibo, imperpektibo, kontemplatibo, at katatapos lang. Yung katatapos lang ay inilalagay natin siya sa ilalim ng imperpektibo. Pag sinabi natin perpektibo, naganap na, tapos na yung kilos. Pag sinabi nating imperpektibo, nagaganap pa lamang or kasalukuyan pa lang nangyayari. Pag sinabi natin katatapos lang as in katatapos lang. Kaya madalas gumagamit tayo dito ng ka na panlapi. At ang kontemplatibo naman, ibig sabihin, magaganap pa lang or gagawin pa lamang. Okay? So, eto yung mga halimbawa natin. Una, si Eric, balikan natin ha, si Eric ay nagbabasa ng aklat. Ang bata ay umiiyak. Ayan. So, ano yung mapapansin ninyo? Yung nagbabasa, saan siyang parte? Nagbabasa. So, ito ay nasa parte pa lamang ng aspektong imperpektibo. Bakit? Kasalukuyang pa lang nagbabasa si Eric. Ganon din ang umiiyak. Pero kung ilalagay natin sa perpektibo yan, si Eric ay nagbasa ng aklat. Ibig sabihin, naganap na, natapos na. Pero kung ilalagay natin siya sa future, magaganap pa lang si Eric ay magbabasa ng aklat. Linaw po? Okay. So, ito pa ay ilan sa mga halimbawa ng aspekto ng pandiwa.
I see. Okay. Ma'am, ano po ba yung tinatawag nating pandiwang pawatas? Pag sinabi nating pandiwang pawatas, ito yung kombinasyon ng salitang ugat at mga panlapi. Pero dito sa parte na to, hindi siya mabibilang sa mga aspekto ng pandiwa. Okay, halimbawa, maglinis. Hindi mo siya mailalagay saan? Kontemplatibo, sa katatapos, sa imperpektibo, at perpektibo. Bakit? Kasi pandiwang pawatas siya. Okay? Salitang ugat saka panlapi na hindi nakakaapekto sa aspekto ng pandiwa. So, ang pandiwang pawatas natin ay maglinis kung gagawin natin siya bilang naganap, naglinis. Kapag ka nagaganap naman, naglilinis. Pag magaganap pa lamang, maglilinis. At katatapos lang, ibig sabihin, kalilinis. Okay. Ma'am, ano po yung dapat naming malaman at matandaan dito? Pansinin ninyo, ang salitang ugat natin diyan ay linis at sa perpektibo, gumagamit tayo madalas ng nag. Sa imperpektibo naman, nag plus yung unang pantig ng salitang ugat. Ano ba ang salitang ugat natin? Linis. Ano yung unang pantig or syllable ng linis? Li. Okay po? Inulit. So, naglilinis. Sa kontemplatibo naman po, ganun din, pero yung nag, gagawin mong mag. At sa katatapos lang, karamihan doon ay puro nilalagyan ng ka. Kalilinis lang. Pangalawa ulit, magbasa. Ang perpektibo, nagbasa. Imperpektibo, nagbabasa. Imperpektibong katatapos pa lamang, kababasa. At ang gagawin mo pa lamang ay magbabasa. Sa pangatlo naman po, magluto. Ang ating padiwang pawatas. So, nagluto, nagluluto, magluluto, kaluluto. Okay po? Naintindihan po? Okay, sige. So, ngayon naman, subukin uli natin yung inyong kaalaman. Hanapin ang pandiwa at tukuyin ang aspekto ng pandiwa na ginamit sa pangungusap. Madalas binibigyan ko kayo ng 30 seconds pero mas maganda kung bibilisan natin, ano? Kasi sa mga entrance examination, nagbibigay lamang time pressure din ang karamihan sa mga exam. So, ibig sabihin, limitado lamang yung binibigay nating time sa bawat tanong. Ayan. Ay, sorry. Okay. So, number 1, kararating lang ni tatay mula sa trabaho. Ano yung pandiwang ginamit dyan? Ang pandiwang ginamit ay kararating at ito ay nasa aspektong katatapos pa lamang kasi gumamit tayo ng salitang ng panlaping ka. Okay? Sumunod naman, number 2, kakain pa lang tayo ng hapunan. Kakain pa lang tayo ng hapunan. Ano ang pandiwa? Kakain, tama. Ngayon, nasa aspekto ba siya ng katatapos lang? Hindi. Siya ay nasa aspekto ng pandiwang kontemplatibo. Ibig sabihin, magaganap pa lamang. Ma'am, sabi mo, ang ka ay ginagamit kapag katatapos lang. Ang sabi ko kanina, ginagamit natin siya, pero kailangan yung suriin mismo yung pinaka-teksto o yung konteksto. Kakain pa lang tayo ng hapunan. Ibig sabihin, hindi pa nagaganap, hindi pa natatapos, kundi gagawin mo pa lamang o magaganap pa lamang. Ma'am, paano kapag katatapos siya, nasa aspektong katatapos? So, dito, magiging kakakain. Kakakain pa lang ng hapunan. At ang pangatlo naman ay sumasayaw siya sa entablado. Ano ang pandiwa? Okay. Ang pandiwang ginamit natin ay sumasayaw at ito ay nasa aspektong imperpektibo sapagkat nagaganap pa lamang. Sumasayaw pa lamang siya sa entablado. Ayan. Malinaw po?
Okay. Sumunod naman po ay nabahagi ng pananalita ay ang tinatawag nating pang-uri. Pag sinabi natin pang-uri sa Ingles ay ito ay adjectives. Okay? So, ang adjectives or pang-uri ay mga salitang naglalarawan sa pangalan o panghalip. Ibig sabihin, dinedescribe nila yung mga pangalan o panghalip sa paanong paraan. Sa pamamagitan ng kulay, ng hugis, ng laki, katangian, amoy, panlasa, itsura, bilang o dami. Okay. So, ang pang-uri, halimbawa ito, matamis ang inihaing mangga ni Aling Ising. Okay. Ang pangalan natin dyan ay mangga. Okay? Ngayon, paano ang inilalarawan natin dyan yung lasa? Okay? So, paano inilarawan yung mangga na inihaing ni Aling Ising? Ang sagot ay matamis. Pwede ring maasim, di ba? Ayan. Pangalawa, malawak ang ating silid-aralan. Okay. Paano inilarawan yung silid-aralan? Ang pang-uri ay malawak. Nakukuha po? Nakakasunod po? Okay. Next naman po ay ang tinatawag natin pang-abay. Sa Ingles, ito ay adverb. Pag sinabi nating adverb, ito yung mga salitang nagbibigay turing o naglalarawan sa pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay sa loob ng pangungusap. Ibig sabihin, modifier. Okay, modifies. Okay. So, meron tayong uri ng pang-abay. Ito yung mga pang-abay na pamaraan, pamanahon, at panlunan. Unahin muna natin yung pamaraan. Ang pamaraan ay nagsasaad tungkol sa paraan ng paggawa ng kilos ng pandiwa. Ibig sabihin, paano ginawa ang kilos? Kaya ito ay sumasagot sa tanong na paano. Okay? So, isang halimbawa natin. Mabilis tumakbo si Eric. Mabilis tumakbo si Eric. Ngayon, ang tanong, ano yung pang-abay dyan? Subukan natin gamitin yung tanong na paano. Paano tumakbo si Eric? Okay. So, paano tumakbo si Eric? Mabilis. So, kung titignan natin yung pangungusap natin, ang mabilis ay ginamit bilang pang-abay na kung saan nagmo-modify or nagbibigay turing sa pandiwa. Ano ba yung pandiwa natin? Tumakbo. Nakuha po? Naintindihan? Okay. Pangalawa, kinausap niya ng mahinahon ang malikot na bata. Ayan, medyo mahihirapan kayo dyan kasi mahaba na yung sentence natin dyan. Ano yung pandiwa natin? Kinausap. So, gumawa tayo ng tanong. Paano niya kinausap ang malikot na bata? So, sasagot dyan ay mahinahon. Okay, paano niya ginawa yung pakikipag-usap? Mahinahon. So, ang pandiwa natin ay kinausap, ang pang-abay natin ay mahinahon. Ngayon guys, tatandaan nyo lang na yung malikot na bata, magkaiba yon. Ang salitang malikot ay ginamit sa pangungusap bilang pang-uri. Okay? So, paglalarawan saan? Sa pangalang bata. Hindi siya ginamit bilang kilos. Naintindihan po? Okay, sige. Sumunod naman po ay ang pang-abay na panlunan. Pag sinabi natin pang-abay na panlunan, ito ay tumutukoy sa lugar kung saan ginagawa, gagawin ang kilos ng pandiwa. Okay? Sumasagot sa tanong na saan. Halimbawa, sa palengke ako bumili ng mga prutas. Saan ako bumili ng prutas?
sa palengke. Okay? So, ang palengke, ang pang-abay na panlunan. Lunan meaning lugar. Kuha po? Okay. Next naman po, pang-abay na pamanahon. Ang pang-abay na pamanahon ay naglalarawan o nagsasabi ng panahon kung kailan ginawa, ginagawa o gagawin ang kilos ng pandiwa. Sumasagot to sa tanong na kailan. Meron tayong mga uri ng pang-abay na pamanahon. Meron tayong tinatawag na pananda or may pananda. Ibig sabihin, eto na mismo yung pananda natin na merong sasagot sa tanong na kailan. Okay? Ibig sabihin, may clue. Kumain ako sa McDo noong nakaraang araw. Kailan ako kumain sa McDo? Noong nakaraang araw. Ayan. So, gumamit tayo ng panandang noon na ang kasunod niyan ay pang-abay na pamanahon. Naintindihan po? Sa pangalimbawa, pumupunta kami sa simbahan tuwing linggo. Kailan kami pumupunta? Tuwing linggo. Ang tuwing ay ginamit ko bilang pananda. Okay? Sumunod naman ay mga pang-abay na panahon na walang pananda. Ibig sabihin, eto na mismo yung pang-abay na pamanahon. Pag nakita nyo to sa isang pangungusap, eto ay pang-abay na pamanahon na walang pananda. Kumain ako sa McDo kahapon. Kailan ako kumain sa McDo? Kahapon. Aalis kami ngayon. Kailan kami aalis? Ngayon. Okay. Pangatlo naman ay nagsasaad ng dalas. Ibig sabihin, madalas, dalas, okay? So, gumagamit tayo dito ng araw-araw, taon-taon, minu-minuto, gabi-gabi, oras-oras. Halimbawa, kumakain ako sa McDo, linggo-linggo. Kailan ako kumakain sa McDo? Linggo-linggo. Okay pa? Nakakasunod po. Okay. So, yan po yung pang-abay na pamanahon. May pananda, walang pananda, at nagsasaad ng dalas. Sumasagot sa tanong na kailan. Sumunod naman po na pag-aaralan natin ay pangatnig. Ang pangatnig ay tinatawag natin sa Ingles na conjunction. Ito yung mga salita o kataga na nag-uugnay ng dalawang salita, parirala, sugnay sa loob ng pangungusap. Pag sinabi nating parirala, ito yung tinatawag natin mga phrases. Pag sinabi nating sugnay, ito yung mga clauses. Okay? Ang at, o, pero, dahil, kaya ay ilan lamang yan sa mga pangatnig. At ginagamit natin kapag meron tayong pinagsasama or pinagduduktong, pinag-uugnay na dalawang salita. O naman, kapag meron tayong dalawang salita na pinagpipilian, okay? Pero naman, ginagamit mo siya kapag magkasalungat yung ideya. Maaring magkaiba, hindi tugma. Pangatlo naman, dahil naman ito ay nag-uugnay ng dalawang salita o nagbibigay ng dahilan. Okay? Madalas ginagamit natin siya sa mga pananhi or mga sanhi or bunga. Ayan. Kaya naman kapag resulta o desisyon, meaning to say, meron ng resulta at meron ng desisyon. Ayan. Okay, meron tayong iba't ibang uri ng pangatnig. Sa totoo, marami yung uri ng pangatnig, pero etong 5 na to, ito yung pinaka-common. Ito yung mga madalas na nagagamit sa at natatanong na mga uri sa exam. Ayan. So, unahin natin yung paninsay. Pasensya na ha, medyo mahaba kasi puro examples lang tayo dito. Ang paninsay ay tinatawag din nating pagsalungat. Ginagamit kapag sinasalungat ng ikalawang bahagi ang nauna. Ibig sabihin, merong mga sugnay, merong phrases na pinagdudugtong natin siya bagamat magkasalungat or taliwas sila ng ideya. Halimbawa, matalino sana si Alden, ngunit tamad mag-aral. Matalino at tamad.
Datapwat natalo, umuwi pa rin siyang masaya. So, dapat pag natalo ka na, malungkot, pero masaya pa rin siyang umuwi. Nais kong bumili ng aklat, subalit kulang ang aking pera. Ayan. Magkasalungat kasi gusto mong bumili, gusto mong maglabas ng pera, pero kulang yung pera mo. Dumating pa rin siya, bagaman gabi na. Ayan. So, may inaasahan ka dumating, kahit gabi na, ay nakarating pa rin siya. Ayan. Sumunod naman, nag-aaral si Mika para sa kanilang pagsusulit, samantalang si Miko ay naglalaro lamang. Ayan, magkaiba sila, magkasalungat pa rin. Umunlad ang kanyang buhay kahit lumaki siya sa hirap. Positibo, tapos negatibo, umunlad. Negatibo, lumaki sa hirap. So, ang tawag natin dyan kapag yung ideya na yon ay nagkakasalungat, tinatawag natin siyang paninsay, pero tinatawag din natin siyang pagsalungat. Sumunod naman na uri ay tinatawag nating panlinaw. Ginagamit natin yung panlinaw upang bigyang linaw ang mga nasabi na, yung mga gusto mo pa, kumbaga parang binibigyan mo na siya ng linaw na eto na yung ating conclusion. Okay, ang mga halimbawa natin dito ay kaya, kung gayon, sa makatuwid, sa madaling sabi. Nag-aral siyang mabuti, kaya mataas ang nakuha niyang marka. So, binibigyang linaw na kaya mataas yung nakuha niyang marka kasi nag-aral siya ng mabuti. Sumunod naman, hindi gumagana ang elevator, sa makatuwid, kailangan nating maghagdan. Dahil hindi gumagana, ang gagawin natin ay maghagdan. So, binibigyang linaw na wala tayong choice kundi gumamit ng hagdan. Mamayang tanghali na ang paligsahan. Kung gayon, ay kailangan na nating mag-ensayo. O bakit kailangan yung mag-ensayo? Kasi nga, mamayang tanghali na yung inyong paligsahan. So, nagbibigay linaw na kaya ka mag-ensayo kasi may magaganap na paligsahan mamayang tanghali. Sumunod naman, tapos na ang proyekto. Dahil nakatapos ka na ng proyekto, sa madaling sabi, maaari na tayong magpahinga. Ayan. So, ano po yung mga halimbawa natin ng panlinaw or mga clue na ginagamit natin? Kaya, kung gayon, sa makatuwid, sa madaling sabi. Sumunod naman ay ang pananhi. Ang pananhi ay ginagamit natin sa pagbibigay ng sanhi at bunga. Sumasagot ito sa tanong na bakit. Ito yung mga pananda dahil sapagkat, kasi, palibhasa. Number 1, namao siya dahil sa walang tigil niyang pagsigaw. So, ano ang sanhi o ano ang bunga ng ginawa niyang walang tigil na pagsigaw? So, anong naging resulta? Namaos siya. Kaya gumamit ng dahil sa. Number 2, umaapaw ang ilog sapagkat walang tigil ang ulan. So, nasaan? Bakit umaapaw ang ilog o ang tubig sa ilog? Dahil walang tigil ang ulan o sapagkat walang tigil ang ulan. Mataas ang marka niya sa Pilipino kasi nag-aral siyang mabuti. Bakit mataas ang kanyang marka? Kasi nag-aral siyang mabuti. Nasasabik umuwi ng bahay si Ana, palibhasa'y nandoon ang kanyang mga pinsan. Bakit nasasabik umuwi ng bahay si Ana? Palibhasa, nandoon ang kanyang mga pinsan. Okay po. So, pananhi, from the word sanhi, at bunga. Letter D naman ay tinatawag nating panubali. Pagka sinabi natin panubali, nagbabaka sakali ka rin. Ibig sabihin, nagsasaad ka ng kondisyon ng pag-aalinlangan. Pag sinabi natin nag-aalinlangan, hindi ka sigurado o nagbabaka sakali ka. So,
Madalas, ginagamit natin yung kung kapag nagbibigay tayo ng kondisyon. Meron din tayong mga panubaling kapag, sana at sakali. Halimbawa, sasama ako sa picnic kung papayagan ako ng aking mga magulang. Pangalawa, magiging masaya ang pamilya kapag natapos mo ang iyong pag-aaral. Pwede po bang magkabaliktad sila? Pwede naman. Basta angkop or mas magandang bigkasin. Halimbawa, sasama ako sa picnic kapag papayagan ako ng aking magulang. So, hindi siya maganda. Pero kapag pinayagan ako, yun yung pwede. Sa number 2, magiging masaya ang pamilya kapag pwede ba siyang gawin kung natapos mo ang iyong pag-aaral. Ayan, isang halimbawa yun na nagbibigay ka ng kondisyon. Para maging masaya yung pamilya mo, kailangan mo makapagtapos ng pag-aaral. Number 3, kung tinanggal mo ang harang sa bakuran, di sana may maluwag kang espasyo. Di sana at sana ay halos magkapareho lang. Pero dito, mapapansin din natin na wait lang ha, sa part na to, meron tayong kung. Diba? Pwede po yun, ma'am, sa isang pangungusap? Pwede. Okay. Number 4, dalhin mo ang payong sakaling bumuhos ang malakas na ulan. Okay. Ginamit ang sakali. Okay. Malinaw po? May tanong? Wala. Letter E, pamukod. Ginagamit natin ang pamukod kapag tayo ay magbubukod o magtatangi. Ito yung madalas na ginagamit natin sa o, ni, man, maging. Sasama ka ba sa amin o sa kanila? So, nagbubukod ka. O kaya, sino ba ang mahal mo? Siya ba o ako? Number 2, hindi siya kumain ng kanin ni uminom ng tubig. Ibig sabihin, wala sa alinmang sa dalawa ang ginawa niya. Ayan. Malinaw po? So, medyo dumadami na yung ating pinag-aaralan, ha? So, para mas maging maayos at mas makita ninyo ang pagkakaiba nila, ito yung mga yon. Uri ng pangatni, meron tayong pagsalungat o paninsay, panlinaw, pananhi, panubali, pamukod. At sa pagsalungat, nandyan yung ngunit, tatapuat, subalit, bagaman, habang, samantala, kahit. Sa panlinaw naman, meron diyang kung gayon, kaya, sa makatuwid, sa madaling sabi, sa gayunpaman at sana. Sa pananhi naman, gumagamit tayo ng dahil sa, sapagkat, kasi, palibhasa. Panubali naman kung, kapag o pag, sana, sakali, baka, at sa pamukod naman ay o, ni, man, maging. Okay. Ngayon naman ay pang-ukol. Ano nga ba ang pang-ukol? Ang pang-ukol ay mga kataga o salitang nag-uugnay sa pangalan o panghalip na inuugnay natin sa ibang salita sa loob ng pangungusap. So, gumagamit tayo ng ayon sa, ukol sa, para sa. Halimbawa, ayon kay Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Okay. Ayon, konting paglilinaw lang, kapag kay ang ginagamit natin, ibig sabihin, tiyak na tao, yung tinutukoy natin, espesipikong tao siya. Pero kapag sa, maaring pambala na yung ginagamit mo. So, dito, kaya malaking letra ang Rizal sapagkat tao yung tinutukoy natin. So, ayon kay, ang ginamit natin sapagkat ang impormasyon o pahayag ay may pinanggalingan. Okay? So, pag sinabi natin, isa pang clue, pag sinabi natin pang-ukol, may pinag-uukulan, may pinanggagalingan. Okay? Halimbawa, ayon kay Rizal, kanino nanggaling yung impormasyon? Kay Rizal. Okay? Malinaw po. Pangalawang po, ukol sa bakuna ang paksa ng usapin.
Ukol sa, ginagamit naman natin siya kapag meron tayong paksa o tema ng pinag-uusapan. Okay? Ano ba yung paksa ng usapin natin? Ukol saan? Sa bakuna. Ang sumunod naman ay para sa kanya ang mga damit na to. Ginagamit mo ang para sa kapag may pinaglalaanan ka or may bibigyan ka ng pinag-uusapan. Halimbawa, para sa kanya ang mga damit na to. Ano ba yung pinag-uusapan nyo? Yung damit. Para kanino yan? Sa kanya. Kailan mo naman ginagamit ang kay, para kay? Kapag ka-espesipikong tao, halimbawa, para kay Binibining Marcelo ang mga damit na ito. Okay. Klaro po? Naintindihan po? Sige. So, kung naintindihan, subukin natin. Bibigyan ko lang kayo ng 30 seconds. Piliin ang tamang pang-ukol sa pangungusap. 30 seconds. Okay, sige. Number 1, mahirap ang magkasakit ngayon. Ayon sa, ukol sa, para sa ating mga doktor. Ano kaya ang tama? So, ang tamang sagot dyan ay ayon sa. Bakit ayon sa? Kasi at ating mga doktor. Ang doktor ay pambala na at hindi espesipikong doktor yung tinutukoy natin. Pwede ding ayon kay kapag ginawa ko siyang ayon kay Dr. Marquez. Ko po? Number 2. Ang napanood namin kanina sa telebisyon ay patlang mga kalamidad. Tamang sagot ay ukol sa. Bakit? Kasi ginagamit natin ang ukol sa kapag meron tayong paksa o tema ng pinag-uusapan. Number 3, ang pagsisikap ko sa pag-aaral ay patlang. Ano yung patlang? Aking mga magulang. Ayan. So, ang tamang sagot dyan ay para sa. Ma'am, bakit para sa? Kasi may pinaglalaanan ka ng mismong o may pagbibigyan ka ng mismong pinag-uusapan. Ano ba yung pinag-uusapan? Yung pagsisikap mo sa pag-aaral. At yung pagsisikap na yon ay para sa iyong magulang. Okay po? Yan. Sumunod naman ay ang pang-angkop. So, sa pang-angkop, inaangkupan mo lamang yung mga salita para mas maging maganda ang bigkas, madulas ang bigkas ng bawat salita. Ito yung mga kataga na nag-uugnay sa dalawang magkasunod na salita. So, lagi itong may kaduktong, laging dalawang salita yung pinagduduktong natin. Tulad ng panuring at salitang binibigyang turing. Upang maging madulas at magaan ang pagbigkas. So, meron lang tayong tatlong uri nito na ng namaikli at G. So, kung mapapansin ninyo, may gitleng ang ng at G. Bakit? Kasi ito ay idinuduktong natin sa mismong salita. Pero yung nakahiwalay siya. So, ito yung example natin. Bago pala yan, subukin uli natin yung alam ninyo. Tukuyin ko tama ang pang-angkop na ginamit. So, sabi natin, ang pang-angkop ay laging nasa dalawang salita. Ano yung dalawang mga salita? Marami, kanin, ginto, kutsara, mahiyaing bata, makapal, at kumot. So, tukuyin lang natin kung tama ba yung mga pang-angkop na ginamit natin dyan. Marami na kanin, ginto na kutsara, mahiyaing bata, makapal na kumot. Okay. So, ang una ay mali, ang pangalawa ay mali, at ang pangatlo at pang-apat ay tama. Ngayon, alamin natin bakit may mali at bakit yung iba ay tama. So, ginagamit natin ang na kapag ang unang salita ay nagtatapos sa katinig. Ano-ano ba yung mga katinig? Ito yung wala sa mga patinig. Ang patinig ay a, e, i, o, u. So, ibig sabihin, kapag wala sa a, e, i, o, u, siya ay matutukoy or mauuri natin bilang katinig. So, again, na ang ginagamit natin kapag ang unang salita ay nagtatapos sa katinig, maliban na lang sa letrang N.
Kasi ang N ay isang katinig. So, hindi natin isasama. Kapag N yung unang salita nagtapos, hindi siya na. Halimbawa, matibay na bahay. Masarap na ulam. Ano ba yung unang salita sa matibay na bahay? Di ba matibay? Saan siya? O ano ang kinatapusan niyang letra? Y. Ang Y ay isang katinig. Kaya gumamit tayo ng matibay na bahay. Bakit? Kasi yun yung ruling natin na kapag ka na ang gagamitin mo, dapat lagi nagtatapos sa katinig. Kahit baliktarin mo yan, bahay na matibay. Di ba? Y pa rin. Pangalawa naman, masarap na ulam. Ano ang unang salita? Masarap. Sa nagtapos ang salitang masarap? Sa letrang P. Kaya na. Ang pangalawa naman ay nang. Kinakabit o idinuduktong mo siya sa unang salita kung ito ay nagtatapos sa mga patinig. Kung yung na ay nakahiwalay mismo, yung nang naman ay kailangan mong idikit saan? Unang salita. Okay? And kailan mo lang siya ididikit sa unang salita? Kapag ang mga salitang yon ay nagtatapos sa mga patinig na a, e, i, o, u. Halimbawa, malaking bahay. Maruming damit. Ano ba yung unang salita? Malaki, di ba? So, idinuktong natin yung NG sa malaki. Kasi ang huling salita ay I, patinig. Malaking bahay. Ma'am, pwede po bang malaki na bahay? Kung yan yung ginagamit ninyo sa pakikipag-usap, maaaring palitan nyo na kasi ito yung tama. Ito yung ruling natin sa pag-aangkop. Okay? Malaking bahay. Ma'am, bakit hindi natin hinihiwala yung NG? Bakit idinuduktong natin? Kaya siya migit din kasi panduktong siya. Ibig sabihin, kailangan mo pagsamahin. Pag hindi mo pinagsama yan, magiging malaki ng bahay. Diba? Hindi maayos, hindi madulas yung pagbigkas mo. Pag malaki na bahay, ganun din. Pero kapag ka malaking bahay, maayos at madulas ang iyong pagbigkas. Pangalawa, maruming damit. Ang huling letra ay E, kaya itinuktong mo ang NG. Okay. Number 3. Ginagamit mo naman ang G kapag ka ito o ang mga salita, ang unang salita ay nagtatapos sa letrang N. Kaya siya kanina, hindi kasama sa na, kahit katinig yung pinag-uusapan natin kasi ang N na to ay para sa pagduduktong natin sa pang-angkop na G. Okay, halimbawa, masunuring bata, malikhaing gawa. So ano, saan natapos ang salitang masunuring? Sa N. Okay? Bakit? Kasi hindi mo pwedeng tanggalin yung N dyan, masunuring. So, ibig sabihin, ginagamit mo lang talaga ang G kapag ka ang unang salita ay laging nagtatapos sa N. Sumunod naman, malikhaing gawa. Malikhaing. Dinuktungan ng G. Kuha po? Naintindihan po? Sige, ngayon, balikan natin yung pinapagawa ko sa inyo kanina. Sabi natin, tukuyin natin kung tama ang pang-angkop. So, natukoy na natin na mali yung una at yung pangalawa. Ngayon, ano sa palagay ninyo yung dapat na ilagay natin dyan? Okay, sige. Mukhang may sagot na dahil naintindihan naman na ang pangangkop. So, dito, ang dapat na inilagay mo dyan ay NG. Bakit? Kasi nagtatapos sa katinig at kailangan mo siyang iduktong maraming kanin. Sa pangalawa naman, nagtapos sa O. O ay patinig pa rin. Kaya ang ilalagay mo dyan ay gintong kutsara. Ayan. So, tama yung pangatlo at pang-apat kasi mahiyain, isang salita na siya, dinuktungan lang ng G. Makapal, katinig yung L
sa makapal, kaya idinuktong mo ay na. Klaro po? Okay, malinaw.